Muko sa CIDG si dating Senador Bong Revilla matapos siyang ipaaresto ng Sandigan Bayan. Muko sa Camp Crame si former Senator Bong Revilla matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan kaugnay ng maanomaliang flood control project. Sa Facebook Live ngayong gabi, nanawagan si dating Senador Bong Revilla ng panalangin para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Sinabi niya ito sa isang Facebook Live video pasado alas 9 ng gabi. Aniya, parang walang due process. Dagdag ni Revilla, haharapin niya ang kanyang kaso ng walang takot. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya kung hindi ako papabayaan ng Diyos. Thank you po sa inyo lahat. Please pray for me. Nitong Biyernes lang inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang mga kasong graft at malversation through falsification of public documents laban kina dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pa kaugnay sa umano'y 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. At bago mag-alas 6 ng gabi, nag-utos ng maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 3rd Division. Natukoy na may probable cause para ipaaresto si dating Senador Revilla at mga dating opisyal at kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Huat, Juanito Mendoza at Christine Pineda. Naglabas na rin ng hold departure order laban sa 7. Sa kasong inihain ng Ombudsman, inakusahan sila ng pagsasabwatan para ilabas ang pondo para pampagawa ng flood control project sa Purok 5 Barangay Bunsuran sa Pandi. Pero nang inspeksyonin ng lugar, wala namang naitayong proyekto. Ayon sa Ombudsman, para mailabas ang kabuang project cost, nagpalsipika umano ng mga accomplishment report at nag-issue ng mga peking billing document. Sa mga testimonya ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo, isa si Revilla sa mga idiniin niya sa issue ng kickback sa mga flood control project. 2024 nang magtagpo umano sila ni Revilla kung saan ibinigay umano ni Bernardo kay Revilla ang listahan ng mga proyekto mula kay dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. 25% umano ang napag-usapang commitment para sa nooy senador. Noong Nobyembre, isinalaysay ni Bernardo sa Senado kung paano niya inihatid ang 125 million pesos sa bahay ni Revilla sa Cavite. After receipt of the 25% commitment, which were packed in 6 cardboard boxes, each containing at least 20 million, and 1 paper bag containing 5 million, I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. Sometime December 2024, probably the Monday after my receipt of the commitment, my driver and I went to the residence of Senator Revilla. I saw Senator Revilla at the terrace. I walked over to Senator Revilla for a casual talk. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. Mariing itinanggi ni Revilla ang mga akusasyon Flood control at pagdawit kay Bong Revilla, lumutang muli ang kontrobersya sa flood control projects ng gobyerno. Isang bagong whistleblower, dating aide ng isang kilalang senador, ang lumapit sa media upang ibunyag ang umano'y katiwalian sa likod ng mga proyekto. Ayon sa kanya, may mga proyekto at pondo na allocate para sa flood control na bahagi umano ay napunta sa kickback at commission para sa ilang politiko, kabilang si Bong Revilla Jr. Si Bong Revilla Jr., dating senador at kilalang personalidad sa politika at showbiz, ay matagal nang nasasangkot sa iba't ibang alegasyon ng katiwalian, karamihan ay kaugnay sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Ang pinaka-prominenteng kaso ay ang pork barrel o Priority Development Assistance Fund, PDAF scam, kung saan iniimbestigahan ang umano'y paglalaan ng pera sa mga ghost projects sa ilalim ng pangunguna ni Janet Lim Napoles. Noong 2014, isinampa laban sa kanya at iba pang senador ang plunder case kaugnay ng PDAF allocations. Nadakma siya at ikinulong habang isinasagawa ang paglilitis kasama ang iba pang opisyal na nasangkot sa scheme. Paglipas ng mga taon, dumaan sa masusing legal na proseso ang kaso at noong Disyembre 2018, pinalaya siya ng Sandigan Bayan matapos hindi na patunayan beyond reasonable doubt na siya mismo ang tumanggap ng kickbacks mula sa PDAF. Sa kasunod na mga taon, pinawalang sala rin siya sa iba pang counts ng graft kaugnay ng PDAF scam matapos tanggapin ng korte ang kanyang depensa at sabihing kulang ang ebidensya ng prosecution. Bagamat cleared na siya sa legal na pananaw, patuloy na lumilitaw ang kanyang pangalan sa mga bagong kontrobersya kaugnay ng public funds. Nitong 2025, lumutang ang usapin ng anomalous flood control projects sa ilang lalawigan kung saan idinawit siya ng isang bagong whistleblower at tinukoy sa referral ng Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman para sa posibleng plunder at graft. Ayon sa whistleblower,
May mga proyekto at pondo na umano'y napunta sa kickbacks and commission sa ilang politiko, kabilang ang dating senador, ngunit hanggang sa kasalukuyan wala pang formal na kaso or indictment na naisampa. Mariing itinanggi ni Revilla ang mga alegasyon, idiniin na hindi siya binigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili bago inilabas ang referral at nananatili siyang handang harapin ang legal na proseso. Mahalaga ang kasaysayang ito upang maunawaan na bagamat maraming alegasyon ang lumutang sa kanyang pangalan, sa mata ng batas, pinalaya siya sa mga nakaraang kasong plunder at graft. Ang mga bagong paratang ukol sa flood control projects ay nasa yugto pa lamang ng preliminary investigation, kaya ang lahat ng pahayag hinggil dito ay dapat ituring na alegasyon at hindi pahatol. Ang background na ito ay nagbibigay ng malinaw na konteksto. Si Revilla ay isang personalidad na matagal nang sinusubaybayan sa issue ng public funds, may legal na history ng paglilitis at acquittal, at kasalukuyang hinaharap ang bagong alegasyon na under investigation na naglalantad sa kahalagahan ng due process at maingat na pagsusuri ng mga dokumento at testimonya bago gumawa ng pinal na hatol. Hindi lamang testimonya ang basehan. Ang Independent Commission for Infrastructure, ICI, ay formal na nagsumaite ng referral sa Office of the Ombudsman kaugnay ng anomalous flood control projects. Isa sa mga iminungkahi nilang kasuhan ay si Revilla, kasama ang iba pang opisyal dahil sa posibleng plunder, corruption of public officials at bribery. Ano ang sinasabi ng whistleblower? Tinukoy sa report bilang isang senior aide ni Revilla ay may hawak na dokumento ng mga proyekto at pondo, pati na rin ang alleged delivery ng pera sa mga opisyal. Sinabi niya na may listahan ng mga proyekto na naglalaman ng detalye kung paano dapat ipamahagi ang pondo sa mga priority recipients mula sa mayor, congressman hanggang sa gobernador. Ang dating undersecretary ng DPWH, si Roberto Bernardo, ay idinawit ang dating senador sa alleged kickback scheme. Ayon sa affidavit ni Bernardo, may mga cash deliveries na ginawa sa tahanan ni Revilla, 6 na kahon ng tig 20 milyong piso at isang bag na may 5 milyong piso noong Disyembre 2024. Dagdag pa niya may isa pang alleged delivery ng 250 milyong piso noong Pebrero 2025. Ang mga alegasyong ito ay bahagi ng mas malawak na usapin ng ghost projects at anomalous flood control contracts sa Bulacan at iba pang lalawigan. Mariing itinanggi ni Revilla ang lahat ng paratang ayon sa kanyang kampo. Hindi siya nakilahok sa proseso ng ICI bago lumabas ang referral. Tinawag niyang di kapani-paniwala ang mga alegasyon at idiniin na target siya ng panliligalig at political smear. Handa umano niyang harapin ang investigasyon at umaasa sa due process. Walang formal charges o arrest warrant sa ngayon. Lahat ng pahayag laban sa kanya ay pending investigation at hindi pa pinal na hatol. Si Revilla ay respondent na sa reklamo na isinampa sa Department of Justice, DOJ. May pagkakataon siyang magsumite ng counter-affidavit sa preliminary investigation. Ang kaso ay nasa yugto pa ng pagsisiyasat at walang formal charge of verdict. Ibig sabihin, lahat ng alegasyon ay sinasabing may katiwalian pa lamang, hindi hatol. Bakit malakas ang pahayag? Ang paratang ng whistleblower at recommendation ng ICI ay may potential na malaking epekto. Kung totoo, nagpapakita ito ng anomalya sa public works system, ghost projects, kickback, political patronage, at misuse ng pondo. Malaking usapin ito sa public trust. Ang pondo para sa flood control na dapat proteksyon laban sa baha ay pwede umanong napunta sa maling tao at dapat subaybayan at suriin ng publiko, media at civil society ang lahat ng ebidensya. Ang legal na proseso, investigasyon, pagsampa ng kaso, depensa, hearing, hatol ang magpapatunay ng katotohanan.